Amen. So maraming salamat po, O Diyos, sa aming pag-umpisa ngayon ng aming pagsamba sa inyo. Lord, samahan nyo kami sa buong oras ng aming pagtitipon para ikaw ay mapurihan at magbigyan ng kalwalatian at kami ay sumamba sa iyo dahil alam po namin, Panginoon Diyos, ito ang pinakamahalagang bagay na pwedeng gawin ng tao sa araw-araw ng kanilang buhay, hindi lamang po every Sunday, kundi yung magpuri at sumamba sa iyo, yung hindi ka makakalimutan, consistently doing what is for you, O Lord God, to give, that we can give, O Lord God. Thank you, God, and pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. First, we pray, Father God, cleanse our hearts, O Lord God. Make us worthy, O Lord God, because ikaw ay banal, Panginoon. You're a holy God, O God. So make us holy, O God. Cleanse our hearts. Purify our hearts, O God. Let us pass from the outer court, O Lord God. From the outer court, let us pass from the brazen altar, O God, hanggang marating namin, Panginoon, ang holy place and the holy of holies, O God, by making us worthy, O God. Lord, thank you so much, O Lord God. Lord, and Father God, thank you for the miracles that you will be doing today by faith, O Lord God. As we sing, O God, by faith, O God, we believe, O Lord God, on what we will be releasing today, O God. Hallelujah. We praise you, Father God. Hallelujah. You are worthy. Hallelujah. Praise you, Father. Hayaan mo, Panginoon, na ibuhos namin, Panginoon, ang aming mga pagsamba dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos. You are worthy, Father. Oh, we know that you are here, Father. You are victorious, God. Nagtatagumpay kami lagi. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our voice in worship, as we lift your holy name. For you are great, you're the miracles of praise. Yes, Lord. There is no one else like you, for you are great. You're the miracles of praise. There is no one else like you. There is no one else like you. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Sa iyong kalwalhatian, sa iyong kalwalhatian at karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ko sa iyong kalwalhatian at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ko. Dakila ka, kamangha-mangha na Diyos. Wala nang ang katulad mo, wala nang ang katulad mo. Dakila ka, kamangha-mangha na Diyos. Wala nang ang katulad mo, wala nang ang katulad mo. For the last time, sa iyong kalwalhatian at karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ko sa iyong kalwalhatian at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ko. Dakila ka, kamangha-mangha na
kamangha-manghang na Diyos. Wala na ngang katulad mo, wala na ngang for you are great, for you are great. You the miracles of praise. There is no one else like you. There is no one else like you. For you, hallelujah. We praise you, Father. To you all the glory, oh God. Thank you for what you have done in our lives, oh God. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, praise. There is no one else like you. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo, we praise you, oh God. Hallelujah. 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 We praise you, Father. Glory, 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 glory to your name. Hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. You're so great, oh God. Greater than anything. Greater than the King of Kings. Greater than all the presidents in the world, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, the name above all name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. To you all the glory, Father. Hallelujah. Ang Panginoon lamang ang ating masasandigan sa bawat oras ng ating pangangailangan. Kaya po, huwag kayong magsawa. Yun pong mga nanonood sa Facebook, Zoom, hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo sa inyong pagbibigay, sa pagtulong, pagsuporta dito sa Numa Church. Kung nakikita ninyo po na binibilang ninyo kung ilan ang mga taong naririto, alam po ninyo marami kami dito. Kasama namin ng mga anghel ng Panginoon na isinugo niya. Kaya po, huwag kayong mag-alala. Saka ang Panginoon ay hindi tumitingin sa dami. Tumitingin siya sa puso kung sino yung kanyang tunay na mga anak. Kung sino ang tunay na sumasamba sa Kanya. Yun po ang ating Panginoon. Kaya kahit na anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, wag po kayong mag-alala. Nandyan po ang Panginoon at tayo ay Kanyang sinusuportahan. Maraming mabubuting bagay na ginawa ang Panginoon sa atin. Kung bibilangin ko, hindi ko matatapos ang 24 hours. Napakarami. Masyadong marami kasi siguro po kasing kapal ng Bible. Yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Sa inyo din, marami din ginawa ang Panginoon sa inyo. Kaya nga nandito kayo, tingnan niyo. Mga dalagat, mga binata. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw na biyayang bigay mo sa amin. Kami ay binibigyan mo ng pusong dalisay at maayos na buhay. Isang pusong walang alinlangan na ikaw lamang ang itataas sa aming mga buhay. Dahil ikaw ay punong-puno ng pagmamahal sa amin at patuloy mo kaming binibiyayaan. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong paggawa ng mga kamangha-manghang bagay para sa amin na kaya mong durugin ang kaaway dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kaluluwang idadalhin mo pa sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, na makikinig sa iyong mga salita, Panginoon, at ang salitang bawat marinig nila ay
tutubo sa kanilang puso at magkakabunga, magkakaroon ng bunga, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ayan. Amen. Praise the Lord. Ayan. Alam mo, yung salamat sa papuri, napakabuti ng Diyos. Yung minsan nare-revive ka dahil lang sa mga kanta na sinasambit mo sa yung bibig. You know, yung nadadala ka ng yung, ewan ko, yung puso, yung damdamin. Na, oh, gusto ko pa sumamba sa Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Di ba? So, purihin ng Diyos. Meron tayong mga magagandang talento na talagang galing sa Panginoon. At dahil doon talagang nabubuo ang isang iglesia ng Diyos, ng Kristo. Kasi nga lahat nagsama-sama para sa kalwalatian niya. Ako po, hindi ako magsasawa kahit araw-araw tayo dito eh. Sabihin ko sa inyo, kung may panahon lang lahat tayo, araw-araw, let's worship God. Di ba? Di ba? Kumanta tayo sa Panginoon, purihin siya. Eh ako, sabi ko nga sa inyo, wala na akong ibang tinitingnan pa sa mundo, kundi yun, yung manatili ako sa Kanya. Kasi tandaan natin, kung ang pag-ibig niya consistent, why not us be consistent, di ba? So salamat sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin patuloy at sinasamba sa araw na ito. Napakadakila mo. Panginoon Diyos, wala akong masabi, wala kaming maibibigay sa iyo ng kapalit, Panginoon, sa binubuhos mo na biyaya sa amin. Kaya, Lord, ito lang po ang aming ginagawa, yung sundin ka, sumunod kami sa iyo ng patuloy, na kahit ano man mangyari sa aming buhay, Panginoon, ikaw pa rin ang aming titingnan, no matter what. So, salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat meron kaming binigyan mo kami ng puso, binigyan mo kami ng pusong nagmamahal na katulad mo. Binigyan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang kami ay i-lead at i-guide doon sa kalwalatian mo at doon sa katuwiran at sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po at pinupuri ka namin, dinadakilang patuloy, O Diyos, maging sa aming patuloy na pagbasa ng iyong salita at pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ako, O Diyos. Cover me under your wings, O Lord God. Put your words to my mouth, Lord. Huwag mo pong hayaan akong magsalita, kundi ikaw ang magsalita, Panginoon. O Diyos, nakadepende lamang po ako sa inyo, sa inyong Santong Espiritu, Panginoon, kasi wala naman talaga akong alam. Kaya pinagkakatiwala ko po lahat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, sa iyo lamang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, i-bless mo po ang bawat tao na nandito, mga taong nakikinig sa Zoom, sa YouTube, Lord, sa Facebook, Lord, I pray, maging sila, Panginoon, makarinig sa iyong boses, makita kanila na ikaw ay totoong pag-asa at totoong buhay na pag-asa sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Ayan po. Ang gandang magpuri sa Panginoon. Amen. Ayan. Tayo po ay meron tayong series na pinapapatuloy dito. Bawat linggo, iba-iba ang ating nalalaman kung sino ang Diyos, ang karakter niya, yung nature niya, paano niya i-deal ang tao. Diba? Kahit na ang tao ay hindi talaga matigas ang ulo, ang Diyos talagang nandun lang, nakantabay. Amen? Mahina tayo eh. Pero ang Diyos, malakas. Siya ang ating kalakasan. So bago po tayo magsimula sa ating istorya, no, na ngayon tatalakayin natin ang kwento ni Jacob. So may 3 bahagi po yan, pero ang unang bahagi ngayon po ikukwento. Ano tong kwento ni Jacob, no? Pero bago po tayo magsimula sa kwento ni Jacob, alamin natin yung nakaraan, yung kwento na nakaraan. Ito ay yung Sodom and Gomorrah na sinabi ko nung last Sunday na ang kwento ng Sodom and Gomorrah ay napakahalagang tingnan, especially sa ating panahon ngayon. Ito pa rin ay bahagi ng kwento ni Abraham, no? So
yung istorya nito napakasalimuot, talagang sad story. Yun lang ang makita natin dito, bagamat na ang tao ay nakagawa ng kasalanan, ang Diyos ay merciful pa rin. Pero hindi nagbabago na ang Diyos ay talagang ayaw niya ang kasalanan. He hates sin. Di ba? So dito rin matatagpuan sa Sodom and Gomorrah, dito rin may ang first intercession o yung standing in the gap. Yun tayo nag-worship tayo every Friday, nag-worship intercede, standing in the gap for people. Ito yung ginawa, ang unang-unang pangyayari. Dito nangyari sa Sodom and Gomorrah. Humingi ng panalangin or actually nakipag-negotiate si Abraham na, Lord, spare mo ang Sodom and Gomorrah. Yun ang nangyari doon. Kaso lang, sabi ng Panginoon, o kung merong 10, kahit 10 na lang, sige, hindi ko wawasakin ang Gomorrah. Kaso wala. Nangyari pa rin ang dapat mangyari sa Sodom and Gomorrah. You know, so the tragedy of Sodom and Gomorrah and the surrounding cities is used in the scripture as a severe warning and as an example of evil. Ito yung warning sa atin ngayon, panahon natin. Kasi sabi ni Jesus sa Luke 17:28-30, yan, napakalinaw, no? Sabi niya, it was the same as happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building. So today, that's what we're doing, right? But on that day, that Lot went out from Sodom and it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Yan. Just the same day when the Son of Man revealed, these all things happened. What happened to Sodom and Gomorrah? Yung pagkasunog sa Sodom and Gomorrah, mangyayari din yan pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Doon ko isa-sum up, no? Kung titingnan natin, yan natin malalaman, merong pag-asa. So sabi nga, ang sinong pag-asa natin, di ba? Si Jesus. God is loving, compassionate, merciful, but He's also just. Di ba? And through His justice, He brought Jesus Christ. Dahil si Lord ay makatarungan, ibinigay niya si Jesus para lahat ng mga bagay makatarungan. Paano? Kasi may mga reklamong tayo. Diba? Paano naman ako, naglilingkod naman ako sa Diyos? Paano naman, yun, wala namang ginawa tungkol sa Diyos eh. Di ba? Yung mga ganoon. Na ano yung katarungan ko? Di ba? Lahat tayo naghahanap ng katarungan. So God brought Jesus. He Himself died on the cross, you know, para magkaroon tayo ng katarungan. Lord, wala naman akong kasalanan sa kasalanan ni Adan eh. Bakit ako nag-suffer ng kasalanan ni Adan? O, kaya ito po ang kasagutan. 1 John 1:9, anong sabi? Di ba? Ang sabi doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Bibigyan kanya na, siya ay tapat at makatarungan para ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Amen? Ay talaga pong mabuti ang Panginoon. So yung ito dito na sabi ko rin sa last Sunday, the continued rejection of Christ lead us to death and destruction. Nako, marami po dito sa ating sasabihin mo yan sa kapitbahay mo na meron akong kapitbahay dito. Jesus loves you. I don't know. Never mind. Kasi I'm good. I'm a good person. I don't kill. I don't steal. I don't swear. I'm a good person. So I don't care. I'm good. So offer that to somebody else. How many of you offer Jesus to somebody and they will keep rejecting? Oh, there's a lot. I'm telling you, we will experience that. You will encounter those things today, especially today. In Sodom and Gomorrah, they keep rejecting the truth. That's why God, boom, He wipes it out because they keep rejecting Him. How many times they offered? Even Abraham, even Lot's wife, she was offered not to look back, but she looked back. What about
Lot's daughter's fiancés. 'Di ba? Sinabi niya, "Ali kayo, sama kayo kasi bawasakin na ng Diyos 'yan." Sabi niya. Pero tumawa lang sila. Oh, 'di ba? So that's it. But today, this is our thing. We are here and we witness this. At pwede natin itong ibahagi sa mga taong walang pag-asa. Alam natin kung sinong mga yan. Malalaman mo sa iyong puso, bibigay ng Santong Espiritu. Amen? So magpatuloy po tayo sa kwento. So itong kwento na to, ito yung unang kwento na Jacob, kasi tatlong Sunday itong pag-aaralan natin tungkol kay Jacob. So ang unang sasabihin ko, itong sale of a birthright. Alam niyo po bang ibig sabihin ng birthright? No? Una, si Abraham died, his son Isaac lived in the land of Canaan like his father Isaac, but his home is in a tent around him, where the tents of his people and many flocks of sheep and herds of cattle feeding whenever they could find grass to eat and water to drink. Isaac and his wife Rebekah had two children. The older one is Esau, and the youngest is Jacob. There you go. Now, the story, Jacob. Let's look who is Esau here. Esau, to understand, is the firstborn. Siya yung unang anak, panganay. Pangalawa, he was a man of the woods. Siya ay mangangaso, no? At siya ay paborito ng kanyang ama. Wow. Diba? Panganay. Sinong panganay dito? Sinong bunso? Ako bunso. Oo. Pero tandaan nyo, ako nakita ko to sa mga obserbahan ko lang. Ang panganay palaging pinapaboran ng tatay. Pero ang nanay, ang pinapaboran, ay parang yung bunso, si Jacob. Ayan si Jacob. Ito naman si Jacob, isa siyang tahimik na tao. He is quiet and thoughtful, staying at home, dwelling in a tent, and caring for the flocks of his father. Rebekah, like Jacob, much youngest. Parang nanay ko, naalala ko, ako yung pinakagusto. Ayun, sabi ko, walang pwedeng makipagkompetensya sa akin pagdating sa nanay ko kasi ako palaging panalo. Akong bunso Totoo yan. Ay, sabihin ko sa inyo. I think, hindi ko alam kung anong rason ni Rebecca, pero I think it's instinct na merong paborito ang magulang. Kahit sabihin niya na wala akong paborito. Naku, meron. Huwag mong sabihin wala. Pero tandaan mo, ang Diyos walang paborito. All of us are equal to the sight of God. Wala pong paborito ang Panginoon. Kaya wag kang maging mapaborito. Oo. Kailangan wala kang paborito. Oo, 'di ba? So, tingnan natin 'yan, 'di ba? Okay. Now, alamin natin ano tong birthright. Itong birthright. Ito yung birthright. Ito. Ang sabi diyan, doon sa nila maybe din nangyayari. Among the people in those lands, sabi, when a man dies, his older son received twice as much as the younger of what the father has owned. This was called his birthright. Yun. Kapag ang panganay, siya yung may-ari ng lahat. Hindi may kailangan, pati yung blessing ng Panginoon Diyos, ibibigay sa iyo ng ama mo. Yung time na yon. Siguro ngayon din, ganyan, di ba? Kung ikaw, paborito mo yung anak na yon, ibigay mo lang lahat sa kanya. Hayaan mo na yung iba na hindi makanta ng mana. Walang mana yan. Kasi hindi naman yung paborito ng ama o ng magulang. Yan Yun yung birthright. Pero yung birthright that time, yung panganay. Kaya napaka-swerte, sabi nga, swerte o napaka-bless ng panganay during that time. Kasi pati yung, hindi lang yung mamanahan niya na kayamanan, kundi pati yung blessing na mula sa Diyos ang makakamtan niya during the time of Jacob, Isaac, and Abraham. So ngayon, ito yung kwento. Diba? Sino nakakalam sa kwento ni Esau at saka ni Jacob?
No, i-shorten ko kasi si Esau, alam niyo naman na nangyari, no? Yung time na nagugutom siya, nung nagugutom si Esau, wala na siyang pakialam. Sino sa inyo pag meron kayong mga gustong gawin, dahil desperado kayo, gagawin nyo kahit ayaw ng Panginoon na gawin mo. Yan ang ginawa ni Esau. Ang sabi niya, aanin ko ang birthright. Sige, bigay mo sa akin yan, nagugutom ako eh. Kasi nakita niya, nadat niya na nagluluto ang si Jacob. Ang sabi niya, naku, napakasarap ng amoy. Bigyan mo ako niyan. Oh, ito namang tukso. Si Jacob, ang sabi naman ni Jacob, sige, bibigyan kita nito kung ibibigay mo ang iyong pamana sa akin. Yun yung birthright, pamana. Di ba? Yung authority na ibigay mo sa akin, yun. Na ako ang tagapagmana instead na ikaw. Ito si Jacob, si Esau, walang pakialam. Ibinigay na lang niya. Sige, anin ko yan. Patulad sa Corinthians, sinabi ni Paul yan drink, eat, dance, and be merry, for tomorrow will die. Yan din ang sinabi ni Cain. Anin ko yung birthright na yan, mamamatay din naman ako. Di ba? Walang concern. Tapos, anong nangyari? Nung time na si Esau ay nang matanda na si Jacob, hindi ko nababasahin to. Magano na lang ako. Nung time ni Jacob, marapit na siya mamatay, malabo na ang mata niya, sinabi niya kay Esau, Esau, kumuha ka ng mga suka at ipagluto mo ako at ibibigay at pagkatas mo ipagluto, kakain ako at ibibless kita. Sabi niya kay Esau. Ano sabi niya? Opo, sige. Pero ang mali, hindi niya sinabi sa tatay niya na binigay ko na po yung blessing. Pinagpalit ko na po yung blessing. Nagsinungaling. Binitray niya ang tatay niya. Pero ang ginawa niya, pumunta pa rin siya. Umalis pa rin. Meron naman palang isa pang chismosa na nandoon, nakikinig. Marites, nandun pala. Ang sabi niya, nako, narinig ko ang pag-uusap ng tatay mo at ni Esau. Gawin mo ito. Kumuha ka ng dalawang goat, magluluto ako. Tapos daling kita. Pero sabi ni Jacob, paano yun, Nay? Alam naman ni tatay na balbon si Esau. Ako, wala kong balbon. Sabi niya. Tapos mamaya, ano nangyari? Ako nang bahala. Wag ka nang, sumunod ka na lang kung ano sabihin ko. Sabi ni Rebecca, ni Marites. Patawarin tayo ng Diyos. Anyway, so, eto ngayon. Nangyari, so ito na. Binbless na ng Panginoon. Binbless na ni Jacob si Isaac. Ang sabi ni Jacob, ikaw ba, sino ka? Ayan. Itong tandaan nyo, who are you? What is your name? Inulit ng Diyos yan kay Jacob sa pangatlong serye natin, babalikan yon. Tandaan nyo lang yan Sinabi ni Isaac, sino ka? Who are you? Ikaw ba si Esau? Sabi ni Jacob, opo, ako si Esau. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Jacob sa part 3 ng ating serye. No? Kasi si Lord na ang kausap niya that time. Pero wag muna tayo mag-focus doon. Dito tayo mag-focus. Sino ka? Si Esau ka ba? Opo. Pero para ang dinig ko, ang boses mo si Jacob. Pero hindi, sabi niya, meron kang balahibo. Sige, kunin mo yung pagkain, kainin ko pagkatapos i-bless kita. So nangyari, to make the story short, nangyari. Binibless kita sa ganito. At yung blessing tingnan natin yung blessing ni Jacob. Saan ba yun? Ito yung blessing ni... Ayan.
Ito yung blessing ni Isaac kay Jacob. So, ito yung pakita ko. Kwento ko na lahat yun. Ayan. Sabi ni Isaac, tingnan nyo, pakinggan nyo yung blessing ha. May God give you the dew of heaven and the richness of the earth, and plenty of grain and wine. May nation bow down to you. Yan, ang galing, no? And people become your servant. May you be the master over your brother. Oh, and may your family and descendant that shall come from you rule over his family and his descendant. Blessed be those that blesses you and curse those who curse you. Yan ang pinagpalit ni Yan ang pinagpalit ni Esau. Yan yung opportunity na para sa kanya yan, pero pinagpalit niya dahil lang sa masarap na soup. Nako, marami po. Warning lang na ito, ako nagawa ko rin yan. Marami akong pinagpalit. Dahil lang sa ganito, pinagpalit ko ang Diyos. Yung blessing ng Panginoon. Diba? Maraming nga tao nagnakaw eh. Hindi naman kailangan magnakaw, pero nagnakaw. Pinagpalit yung blessing. Hindi makapagantay ng blessing ng Panginoon. Nagnakaw na, kumapit sa patalim, nag-hostess, nagpakarumi, binenta ang sarili. Hindi po, pasensya na po. Mamaya, titingnan nyo, ano naman ang response ni Lord sa mga ganitong tao. Sasabihin ko rin yan. So, hindi po tayo nanghusga dito or not to make people guilty kasi ako rin gawain ko dati. I make choices or decision na hindi gusto na, actually sa atin palagay tama 'yon, 'di ba? Pero sa Panginoon hindi, yan ayaw ng Panginoon 'yon. Maraming nag-a-assume, sabi ko nga wag tayong mag-akala eh. Kasi ang pananaw ng tao hindi pananaw ng Diyos. Ang kapamaraanan ng Diyos hindi kapamaraanan ng tao. Kaso ang tao namipilit eh, pinipilit yung gusto. Ito yung kapamaraanan ko, itong gagawin ko. Alangan mga antayin ko pa ang Diyos. May mga ganoon na desisyon. Nagdesisyon ako ng isang bagay na ayaw ko na mangyari. But you know, to tell you the truth, I don't regret it kasi I learned from it and at the same time, I stay away from it and turn away from it. Yan naman yung maganda. So, anyway, to continue, ano nangyari? Si Jacob, ang ginawa niya, inangkin niya yon. Kasi nga siya yung na-bless. So, wala na siya magawa, di ba? Hindi na pwedeng ibalik. Ganon din si Esau, ang nangyari, pagdating ni Esau sa tatay niya, eto na ngayon, nagbibeg na siya. Paano naman ako? Sabi niya, bigay mo naman ako kahit anong blessing, tanggapin ko. Pero eto, no choice si Isaac. Kailangan niyang ibigay din ang blessing. Pero anong klaseng blessing? Eto ngayon, ang blessing ni Esau. Ito ang blessing ni Esau. Yan, my son. Tingnan niyo po. Your dwelling shall be on the riches of the earth and of the dew of heaven. Maganda, di ba? You shall live by your sword and your descendant shall serve his descendants. But in time to come, they shall break loose and shall shake off the yoke of your brother's rule and shall be free. All this came to pass many years afterward. The people who came from Esau lived in a land called Edom, and on the south of the land of Israel, where Jacob's descendant lived, and after time the Israelites became rulers over the Edomites, and later still the Edomites made themselves free from the Israelites. But all this took place hundreds of years afterward. Now it was better that Jacob's descendants, those who came after him, should have the blessing, than that Esau people should have it. For Jacob's people worship God, and Esau people walk in the way of the idols and became wicked. Ayan. Yun ang nangyari. Kasi
pinagpala pa rin si Esau ni Isaac, pero yung destiny ng blessing, yun ang hindi pwede. Yung mana, our inheritance. Sino po ang anak ni Esau dito? Naku, matakot na tayo. Pero kapag anak tayo ni Jacob, kasama tayo sa kanyang lahi. Ako, I believe, kasama ako sa lahi ni Jacob. Mamaya papatunayan ko bakit. Diba? Itong story na to it tells us na about something, di ba? Ito yung is that sounds familiar yung nangyari? Ito yan, no? Cain and Abel, you see selfishness in that story. The same in Abel. Ito yung familiar yan, di ba? Sa Nephilim, time of Noah, the opportunist, yung nagte-take advantage or opportunista. Di ba? Si Jacob, opportunista eh. Oh, di ba? Sa time ni Noah, distraction na makikita mo. Totally, si Rebecca, dinestroy niya ang buhay ni Esau. Pati ni Jacob. Oh, ayan, hindi naman tayo nanguhusga. Nakita natin ang kwento. Ganun ang nangyari. Oh, Tower of Babel, betrayal, nakita natin. Ang dami. They betray God. Oh, sinong binitray ni Jacob? Si Lord. Oh, sinong binitray ni Esau? Si Lord. Sinong binitray ni Rebecca? Si Lord. Silang tatlo. They are betrayal of God. Naku po, mapangusga ka, pastor. Ay, hindi, yun na nabasa ko eh. Oh. Oh, then, lies. During time of Abraham, he lies. Diba? Hindi niya dahil na-force siya sa ano ng Panginoon, sa sitwasyon niya, nagsinungaling siya. Pumunta siya sa Egypt tapos nagsinungaling. Hindi niya trinas or hindi niya pinagkatiwalaan ng Diyos. Dito sa Sodoma and Gomorrah, nakita natin pride. Nakita natin yan. Now, dito makikita mo yung katangian ng tao. Isa ako dyan. Hindi po ako excuse. Pag katangian ng tao, tao rin ako eh. So, katangian ko rin yan. Ano itong mga to? Tingnan natin. Merong favoritismo ang tao. Nangingiling ang tawag doon, di ba? Kinikiling. Kaya nga yung 24 oras, walang kinikilingan. Totoo, walang kinikilingan. Yan ang sabi ko eh. Yan. Wrong. May kinikilingan ang tao. Tandaan natin yan, palagi yan ang nature ng tao, nangingiling. Pangalawa, betrayal. Ang tawag doon sa betrayal, yung they will fight back. Ayun, traidor. Ayun, lies and deception. Sinungaling ang tao. Mapanlin lang. Ang ganda nun. Mapanlin lang. Envy. Diba? Mainggitin. Ay, wala ko noon. Siya lang meron. Tuba, di ba? Taking advantage. Ayan, mahilig tayong pag may oportunidad, sige. Libre yan, sige, kunin mo. Sabi ko, pag libre, okay lang. Pero pag hindi, wag. Porque walang tao, kinuha mo. Magnanakaw ka nun, di ba? Don't take advantage. Huwag ka maging opportunista. Porque meron kang pagkakataon na kunin mo yung pera, nandoon lang walang tao, lang nagbabantay, kukunin mo na? Hindi, di ba? Opportunista ang tawag doon, or magnanakaw. Ginawa yan. Opportunista. Mga chismosa, ganun din. Opportunista, they taking advantage of the vulnerability of others. Ako, di ba, narandaman ko yan eh. May ginawa akong isang bagay, tapos ito, pinagsamantalahan ako ng mga taong pagchismisan. Ay, ganito yan si pastor, ganyan yun. Pastor ba yan? Di ba? Ang sarap ng sarap ng pakikinig nila. Tawang-tawa, ang saya-saya ng kanilang puso. Tapos, ang little thing is mga Kristiyano rin pala ito. Pinagpipiestahan ang buhay mo. Seriously. No? Di ba? Nako, Rebecca, yan ang ginawa ni Rebecca. Patawarin tayo ng Diyos.
Oo, yun. Hindi naman. Ito na kasi may kapatawaran yan eh. O, di ba? So, ito nakikita ko selfishness. Nakita ko rin yung makasarili. Yung kung ano lang ang gusto mo, yun ang gusto mong mangyari. At siyempre, to totalize this, to finalize it, the total of this thing is pride. Doon pa rin dumapo, nag-exist. Diba? Yung pride ng tao. Now, anong pwede nating malaman dito? Ako gusto kong malaman ano ang responde ng Diyos sa mga ganitong klaseng taong katulad natin. Dati. Diba? Hindi ko man sinasabing ngayon. Diba? Ngayon, iba na tayo dahil kay Kristo. Diba? Hindi na tayo ganyan. Dati, oo, ako sasabihin ko yan. Na? Ngayon, ito yung responde ng Diyos. Ang Diyos ay forgiving. Nangingilabot na ako, sinasabi ko pa lang, isa pa lang. Pangalawa, ang Diyos, maawain. Pangatlo, ang Diyos, matyaga. I-endures. Kahit na ganun ka, makulit, stubborn, pagtsatsagaan ka ng Panginoon. I-restore. Babaguhin niya, ibibigay niya ang lahat. Faithful, tapat, and is humble. Palaging mapagkumbaba ang Diyos. Tingnan mo, hindi siya nangyalam kay Isaac. Inayaan niya lang. Inayaan nilang matagpuan ang kanilang sarili na sila ay nagkakasala. Hindi niya sinabihan si Rebecca, hindi niya sinabihan si Esau, hindi niya sinabihan si Jacob. Hindi niya sinabihan si Isaac, pero because of his humility and his humbleness, he let them do whatever. And then aantayin ko na lang. Nagtiyaga ang Panginoon. And above all, God's response, He is determined. He is willing. Ang Diyos, yan ang hindi ko kaya na i-responde sa akin ng Panginoon. Yung willingness, yung determinasyon ng Panginoon para magbago ka. Yung determinasyon ng Panginoon para ikaw ay mangyari yung nais at kalooban niya sa iyo ay ibibigay niya. Jacob, God blessed him. Why? Because of God's determination and His willingness. Diba? Sa atin, walang perpekto. Katulad din tayo ni Jacob, ni Esau, ni Rebecca. Pati si Isaac, hindi nga perpekto, halos din na makakita. Pero yung determinasyon ng Panginoon para bigyan niya ng pagpapala ang kanyang mga anak ay hindi nawawala at napaka-strong. God has a strong determination and willingness for all of us to know. Yan ang Diyos na aking sinasamba. Kayo ba, yan din ang Diyos na sinasamba nyo? Now, tandaan natin, ang Diyos ay mapagmahal, forgiving, merciful, nakita natin doon. Pero ang Diyos ayaw din niya ang kasalanan. He hates sin. So wag tayo magpatuloy. Anong nakita natin dito? How this is part of the story of Jacob relevant today? Ano ang relevant ng istoryang ito sa atin ngayon? Itong Esau and Jacob story. Marami tayong mga desisyon sa buhay. Marami tayong gustong gawin sa buhay. Minsan nakakapag-desisyon tayo na alam mong hindi mo ibinigay sa Diyos, pero nagdesisyon ka pa rin ng ganito. Alam mong hindi kalooban ng Diyos, nagdesisyon ka pa rin ng ganyan. Ako, ginawa ko yan. Nangyari sa aking buhay, nagdesisyon ako ayon doon sa pananaw ng tao at hindi ayon sa pananaw ng Diyos. Hindi sa kalooban ng Panginoon. And I end up miserable. But one thing that I will tell you, this same thing as Jacob and Esau, we can always make mistakes. We can fail and forced to do something else.
But we can make wrong and bad decision in life. But this one thing I will tell you, just don't let it happen again. Tandaan nyo, kapag nangyari na yan, hindi ka na pwedeng bumalik doon para baguhin mo. Hindi ka pwedeng bumalik sa oras na yon na nangyari na yon. Hindi mo na kayang ibalik pa ang nakaraan. Ang mahalaga, talikuran mo at huwag mo nang gawin sa buhay mo ulit. Kasi ang Diyos natin ay mapagpatawad. Katulad ni Jacob, ngayong panahon natin, pwede na tayong magkaroon ulit ng relasyon sa Diyos natin para ma-restore or mabigyan ng buhay yung nararapat para sa atin. Yung mga kinuha ng demonyo sa buhay nyo, ibabalik niya yon sa pamamagitan ng ating relasyon kay Kristo. God is a forgiving God. So He gave Jesus Christ Himself para tayo ay mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. At dahil doon, maratanggap natin yung blessing na para sa atin. Tandaan nyo, through admitting our brokenness to Him, God can give us a new life as His children. And we can enter into eternal relationship with Him, full of His blessing and good promises of our lives. Diba? Yan ang Diyos, yan ang kanyang determinasyon. At isa pa, na sinasabi kong determinasyon ng Diyos, kung titingnan mo sa Philippians 1:6, ayan, He who began a good work in you is faithful to complete it. Maniwala tayo dyan. Kayo ay mga anak ng Diyos. How many of you say, I am the Son of God? Through Jacob, I received that blessing of Jacob through Christ. Yeah? Mula kay Jacob, kay Jacob, nangyari ang Kristo, nangyari ang pagpapatawad. Mula kay Jacob, yung pagpapala na ibuhos ng Diyos sa mga tao. At nawala man yun or nawala man sa atin yon, dahil kay Kristo, yun ay naibalik sa atin. Tinanggap ni Jacob ang blessing para sa mga taong tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Ako ba ay nagmula kay Jacob? Yes. Dahil na kay Kristo ako. Si Jacob came from the descendants. Christ came from the descendants of Jacob. And dahil kay Kristo, now I am descendant of Jacob. To receive the blessing of God, the determination of God, and the power and the willingness of God to brought up that yung pagmamahal niya, yung endurance niya, yung patience niya sa atin. Napakapalad natin mga nananampalataya. Pero may mga tao diyan na alam natin na bagamat na maaring narinig na nila ang Panginoong Jesucristo, pero patuloy pa ring tinatanggihan ang katotohanan. Pero ako, sabi ko, may pag-asa tayo lahat. May mga nangyari man sa ating mga buhay, may mga sitwasyon, may mga desisyon tayo na nagawa na hindi tama sa paningin ng Panginoon, pero kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng yon. Through Jesus Christ, because Jesus Christ is our hope. 1 Peter 1:3 says this, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great and mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable. That inheritance is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Tingnan mo, yung walang kupas,
hindi magmamaliw. Yung pagpapala ng Diyos hindi mawawala at yun ay parang iplinano ng Diyos na ipunin yon para sa iyo. Inipon niya yon mula sa langit para sa iyo. Yun ang sinasabi dito. Yun ang hope ng bawat isa. Yun ang hope natin. Pag-asa ng bawat isa. Pag-asa ko, pag-asa ng bawat tao. Ang pag-asa ko, ang Kristo. He is my living hope. At yan ang nais ko na ibigay sa iba. Namumuhay ako dito sa mundo na napakasalimuot. Titingnan ko ang araw ko, bawat araw ko, hindi ko kakayanin, O Lord. Pero salamat, meron akong buhay na pag-asa at ikaw yon. Araw-araw nakasama ko. Dalangin ko lang lahat ng ating nais sa ating buhay. At bago pa tayo umaksyon sa ating mga desisyon o mga gagawin pa sa ating mga buhay, ibigay mo sa Panginoon. Ano ang oras mo ngayon? Magdesisyon ka. Mickey came here. He decided to help us out today for the glory of God. Meron siyang sariling oras, pero ibinigay niya ang oras niya. Andito kayo. Binigay niyo yung oras niyo sa Panginoon. That's a good decision. That's a good decision for the glory of God. Tandaan niyo, you will not regret this decision because God has in store a lot for you. And you're just grabbing it today. Ako, hindi ko inaantala ang pagod. I just keep going. Kaya sabi ko, kahit magdamag tayo, mag-worship dito, mag-usap-usap tayo tungkol sa Panginoon, I don't care. Amen. Tayo po ay tumayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Mula doon sa mga pag-aaral namin at narinig namin sa iyong mga salita, yung kasaysayan ni Jacob, ni Esau, ni Rebecca, ni Isaac, Lord, nakita namin kung paano mo binago ang sitwasyon. Paano mo binago yung mga kasalanan, mga pagkakamali ng tao, na paano mo itinuwid, Panginoon. Nakita namin ito lahat sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ngayong panahon namin, sa henerasyon namin, Lord, it is our cry out. We cried out, Lord, that this generation will seek you, will find you, will long for you, Lord God. Lord, marami na po, Panginoon Diyos, sa mga tao na tumatalikod sa iyo at talagang hindi ka na pinapansin, Panginoon. Pero dalangin po namin kami ngayon sa araw na ito, O Diyos. Sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, iminumungkahi namin sa iyo, Panginoon Diyos, patawarin mo po kami unang-una at pagkatapos, O Diyos, dalangin po namin doon sa mga tao, Lord, na kailangan ng kapatawaran, Lord God, gumawa ka ng paraan. Hindi po namin kaya at wala kaming pwedeng gawin. At hindi kami pwedeng magdepende lamang sa aming mga kakayahan, kundi sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang kanilang pag-asa, mga taong nawawala, mga taong walang relasyon sa Panginoong Jesucristo, ikaw ang pag-asa, O Diyos. Kaya dinadalangin namin sa araw na ito, Panginoon, ibuhos mo ang pagpapala ng pag-asa sa amin upang manariwa, O God, ang iyong pagmamahal sa amin, yung determinasyon mo na para patawarin mo ang tao, determinasyon mo para mahalin mo ang tao at ibuhos mo ang yung pagpapala sa kanila na walang pag-iimbot, O Lord. Salamat po, O God, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay na aming sinasamba at hindi katulad ng Diyos ni Esau
na hindi buhay. Salamat kasi may Diyos kami na Diyos ni Abraham, na Diyos ni Isaac, at ni Diyos ni Jacob. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Dahil sa iyo, lahat ng plano ng Diyos sa amin, lahat ng biyaya ng Diyos sa amin ay maibibigay ayon sa iyong kalwalatian at sa iyong karangalan. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa araw na ito. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you, that you may walk in the presence of God, in obedience and in truth. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. He knows my name.